sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So Isang maulang hapon, Pilipinas. Makalasbang ulan dyan sa inyong lugar. like the way Abay, dito sa amin sa Pasay, tapos na malakas, medyo paambon-ambon na lang. Magandang hapon, ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. I know At yes ng buwan ng Hunyo. they sing. Low pressure area, isa ng ganap na bagyo, bagyong Auring. Pero nasa labas na raw ng bansa. Pero ang malungkot, aba posibleng mag-U-turn ayon sa Pag-asa. Pangulong BBM pinaghahanda ang Philippine Coast Guard ng deployable response groups sa anumang kalamidad. Isama na po ang MMDA, yung mga drainage natin. Mga parado. Simbahang Katoliko pinayuhan ang Senado, simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nothing's worried. Vice President Sara Duterte at pamilya palipad pa Malaysia dadalo sa Independence Day celebration kasama ang mga OFW. And just like the Ilang pang opisyal ng Philippine National Police at personalidad inirekomendang kasuhan sa extrajudicial killings, issue sa illegal drugs at pogo. keep falling. Floating shabu na nalambat sa karagatan ng Zambales, Ilocos at Pangasinan pumalo sa higit 8 bilyong piso ayon yan sa Philippine Coast Guard. Been on the job. 15 bus ng Florida Bus Company, They keep falling. suspendido ang biyahe. There's one Mga sangkot sa karera ng Army na bus mananagot ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. treating me. Whoa. 41 Chinese warships at Coast Guard vessels na mamayagpag sa paglalayag sa West Philippine Sea ayon yan sa Philippine Navy. Daan-daang mga US Marines ipinakalat ni US President Donald Trump para mabuwag na ang kilos protesta sa Amerika. Crying. Pinoy na may kasong rape at pagnanakaw kasamang inaresto sa mass immigration raids sa Amerika. Cause At ngayon sa detalye na ating mga balita. nothing. Sa kalagayan ng panahon, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantay ng Pag-asa at ngayon isang ganap ng bagyo. Pero bagamat lumas pa ang bagyong Auring, sinabi ng Pag-asa na wala itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng bansa. Ano yung mga nararanasan natin mga pag-ulan? Huling namata ng bagyong Auring sa layong 570 kilometro sa kanluran ng Ibasambales. At dahil dito ay nasalbas nito ng PAR, hindi na ito binigyan pa ng lokal na pangalan. Akala ko yung Auring. Pero sabi ng Pag-asa na hindi nila inaalis ang posibilidad na maaari pa rin bumalik sa bansa. Pero hindi pa rin inaasahang makapekto ng direkta sa kalagayan ng panahon sa bansa. Samantala, magpapatuloy naman ang pag-ulan. Ito ay dulot naman ng southwest monsoon o habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
on my head. Ngayong Martes ay inaasang makaranas ng malalakas na pag-ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Seems to fit Kasama na ang Metro Manila. rain Sa Miyerkules, June 11, keep falling. posible naman ang heavy rainfall sa Metro Manila. Bukas yan. Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Quezon, Got Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque at Antique. those Habang inaasa naman na magpapatuloy ang malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Bataan, Zambales, Pampanga, is one Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan sa darating na Huwebes, June 12. Independence Day uulanin. it won't be Samantala, inihahanda na ng Philippine Coast Guard ang mga Deployable Response Groups o DRG ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon sa Philippine Coast Guard, layo nitong matiyak ang mabilis na pagresponde sa mga nangangailangan sa gitna ng tag-ulan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na bumuo ng mga DRG na magiging katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng rescue operation. Bukod dito, pinaigting din ang pagpapatrolya ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para paalalahanan ang mga mangingisda na huwag pumalaot sa mga oras na may nakataas na public storm warning signal. drops are falling on Samantala, nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP big fall. sa Senado na simulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Drops of Ayon kay Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ng Caloocan, sun. Pangulo ng CBCP, I say ito'y bilang pagtugon daw sa kanilang constitutional duty sa ilalim na isang democratic system. raindrops Sabi ni Cardinal David, ang pag-delay, dismissal at pagbaliwala on thee. sa proseso alang-alang sa political convenience ay pagtataksil sa konstitusyon at sa taong bayan. Feed me Ang panawag ito ng CBCP ay hindi para sa isang political group o interest ng sino man, kundi bunga daw ito ng mga aral ng simbahan sa lipunan gaya ng moral responsibility, that accountability at kabutihan. in red. Samantala, nananatili ang posisyon ng Malacanang sa Senate function ang impeachment process kay Vice President Sara Duterte kaya't nakasubaybay lamang ito sa mga ganap sa Senado ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinitingnan anya nila ang ginagawa ni Senate President Francis Cheese Escudero para maging maayos ang transition mula sa kasalukuyang Kongreso tungo sa 20th Congress. Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi dapat maging issue ang pagtawid ng impeachment sa susunod na Kongreso mula 19th Congress. Katwiran nito, hindi naman talaga ito matatapos bago pumasok ang mga bagong senador kahit simulan na ngayon ang impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Raindrops are falling on my Nadaan ako sa Senado kanina, Miss Taya, may mga nagrarally, ha? Nabasa ko isang placard Ang doon, sabi sabing gano'n ni nothing seems to fit Duterte parusahan, Marcos singilin. my head. They keep falling. Both? Formal nang nagay ng resolution si Senate Majority Leader Francis Tolentino I said na layong tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio he's sleeping. sa loob lamang ng 19 na araw o bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress sa June 30. Sa ilalim ng resolution ni Tolentino, target nito na formal na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Miyerkules bukas sa June 11 at tatapusin ang paglilitis trial sa June 30. Sabi ni Tolentino, kailangan magkaroon ng mabilis ngunit makatarong ang paglilitis na hindi isinasakripisyo ang integridad ng Senado at karapatan ng parehong panig ng prosecution at depensa. Be turning
Batay sa proposed timeline ni Senator Tolentino, June 11 ay kailangan mag-convene na ang impeachment court. June 11 hanggang 21 magsumite ng sagot mula sa kampo ni Vice President Duterte. June 22 dapat tugunan ito ng prosecution. June 23 trial brief at opening statements. June 24 hanggang 25 ay presentation ng ebidensya ng prosecution. June 25 hanggang 26 ay presentation naman ng ebidensya ng depensa. June 27, magkakaroon ng rebuttal ng magkabilang panig. June 28, kailangan magkaroon ng oral arguments. June 29, closed door deliberation ng senator judges. At June 30, ang paggagawad ng hatol o verdict kung guilty or not guilty. Usaping impeachment pa rin. Naniniwala si Senator Risa Hontiveros na imposibleng tapusin ang impeachment trial sa loob lamang ng 19 na araw. Ayon kay Hontiveros, bagamat kailangang agarang simula ng paglilitis, dapat pa ring bigyan ng sapat na panahon ang buong impeachment trial. Ano'y walang express lane pagdating sa usapin ng impeachment, kaya hindi ito maaaring madaliin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Hontiveros. Napakahirap isipin na ang ganitong kaimportanteng kaso sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na alam nga natin may hindi iisa kundi 7 articles of impeachment, imposibleng isipin na matatapos yan kahit sa 19 na araw pa or na yung presentation of evidence ng 2 panig ay matatapos sa loob ng iilang araw lamang. Kaugnay nito, inaasahan na anya ang pagtawid ng impeachment sa 20th Congress. Sabi ni Hontiveros, wala magiging problema rito dahil kakailanganin lamang manumpa ng mga bagong halal na senador bilang senator judges at saka muling ipagpapatuloy ang paglilitis. Samantala, pupunta naman sa bansang Malaysia si Vice President Sara Duterte Carpio kasama ang kanyang pamilya para sa isang personal trip. Ayon sa Office of the Vice President, dadalo rin ang Vice Presidente Sara sa Independence Celebration sa Malaysia kasama ang mga OFWs. Ito'y sa gitna ng pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Matatandang kahapon ay nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Chis Escudero. Kasunod ng motion inihain ng minority bloc, nasisimulan na ang impeachment trial. Sa iba pang balita, nirerekomenda ng House Quad Committee ang paghahain ng kaso sa ilang personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police dahil sa pagkakasangkot sa mga iligal na operasyon. Ito ang inihayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng Quadcom, matapos idaos ang final committee hearing hinggil sa issue ng illegal drugs, extrajudicial killings at pogo. Ayon kay Barbers, kumpleto at matibay ang ebidensyang nakalap ng Quadcom sa idinaos na 15 hearings. Narito si Barbers. Mga participation na kaming nakita mula sa mga miyembro ng Philippine National Police, no? Lalo na dun sa usapin ng EJK, na kung saan ay yung mga witnesses na aming naimbita ay pinangalanan kung sining maaring nasa likod ng mga pagpaslang o pagpatay sa ibang mga drug suspects. At we cannot really pinpoint kung ilan ito, but merong mga miyembro ng PNP at ito ay isasama namin dun sa, kumbaga, part of the general report would say na dapat mag-conduct pa na mas malalimang investigasyon ng ating PNP sa kanilang hanay, no? At NBI din to support that investigation. Kung meron man silang nakakita na mga katiwalian na mula sa miyembro ng PNP, dapat kasuhan din ito. Matatanda ang tinukoy sa isang progress report ng Quadcom ang ilang mga personalidad na lumabag sa Republic Act 9851 o Crimes Against Humanity. Pinangunahan nito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senator Bongo, dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa,
iba pa. Raindrops are falling Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. like the guy whose feet 15 units ng Florida Bus Company. nothing seems Suspendido ang biyahe. Kasama na rito ang 6 na bus my head. na sangkot sa karerahan. Grabe. I just did Samantala, National Security Advisor Eduardo Anyo like the mananatili sa kanyang posisyon ayon sa Malacanang. man on the job. Samantala, Justice They keep on. Raul Villanueva Is one hiniran naman ng Pangulong Marcos bilang bagong miyembro Associate Justice ng Supreme Court. won't defeat me. At isang Pinoy na may kasong rape at pagnanakaw kasamang inaresto sa mass immigration raid sa Amerika. Kalungkot naman. Pinoy may kasong rape at robbery at pagnanakaw. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Dr. Alan Racho, Dr. Evelyn Laureta, alas 4:28. Break Time. Oras Miss Teya. Ganap ng alas 4:36 ng hapon. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita, pero bago ang mga balita at mga reports, abay tawagan muna natin ang isa nating listener na nadikitan ng DZRH sticker na sumali sa ating DZRH Malakas promo. At nasa linya na ang isang listener natin. Abay, Tagalukban, Quezon. Si Ginong Dayson Fernandez ba? Ano to ni Congressman Dan Fernandez? Kuya Dayson Fernandez, magandang hapon po sa inyo. Hello. Hapon din po, sir. Ayan. Ano ang sasakyan yung dinikitan po ng DCRS sticker, kuya? Ano po, tricycle po, sir. Rolls Royce? Ay, wow. Tricycle po. Tricycle. Ay, kala ko Rolls Royce na eh. Tricycle po. Tricycle. Anyway, Kuya Dayson, hindi na namin patatagalin, ha? Ayan. Para hindi na kayo mahirapan at para mabalikan natin ang mga mainit natin mga balita. Ang tanong natin, Kuya Dayson, kung talaga ikaw ay nakinig sa ating himpilan, noong taong 1939, July 16, 1939, itinatayo ang pinakamatanda, ayan, kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Before World War II pa yan. Ano ang istasyon na yan? Opo, tagal na. Mhm. DCRH po. Sigurado ka? DCRH. Talaga? Final Opo, answer? sir. Aba? Opo. Dahil matatag ang sagot mo, Kuya Dayson, panalo ka ng 1,000 pisong premyo. Congratulations, Kuya Dayson. Thank you po, sir. Wala pong anuman. At huwag ibaba ang iyong cellphone dahil kakausapin ka na aming magandang staff dito, si Jacqueline O. Ayan. Standby lang, kuya, ha? Ayan, para malaman kung kanino ipapadala ang premyo, sa'yo o kay Mrs. Ayan. Mukhang kay Mrs. Lakay. Kay Mrs. Petsa de peligro na eh. Ayan, oo nga. Ano? Thank you, congratulations, Kuyang Dayson Fernandez ng Lukban, Quezon. Balikan natin ang ating mga balita. Ay, teka muna, ha? Ayan, sige na nga, ha? Mamaya tayo bumati ng happy birthday. Pero nakikinig daw sa atin sa Los Angeles, California. Wow. Ito eh, ha? Kung saan kasagsagan ang mga rally, ha? Ayan, batiin na nga natin. Ayan, baka hindi makapanood dahil sinusubaybayan ang protesta ng mga immigrants sa Amerika, sa LA. Happy birthday parang June Soler. Ba, birthday parang June Soler, ha? Binabati na maring Raquel, Ryan, Judge, Mafi at Simon.
at ang mga taga DZRH sa drama. Wow, happy birthday, parang June. At happy birthday din kay si Ateng Lourdes Andrada ng Tolosa, Leyte. Binabati ng kanyang dating masugid na manliligaw, ang kanyang lover boy, Kuyang Ador Andrada. Happy birthday din kay Asek Ben Michael Villafranca at Kuyang Ben Bautista. At happy birthday pa kay, of course, ating bossing dito, ha? Mukhang inihanda na ang ating bonus ng eleksyon. Nagbibilang lakay. Yes, Boss Ed, nakasobre na ba? Ayan. Ang ating Executive Vice President for Finance, Mr. Ed Cordoba. Happy birthday po, Bossing Ed. At happy birthday din kay Brad Attorney Fidel Calman ng BIR. O Brad Fidel, ha? Hinintay namin yung padala mong lechon Cebu, ha? Naka-assign siya sa BIR Cebu. Happy birthday, Mayora Emeline Estabillo ng Santa Praxedes, Cagayan. At siyempre si Berusipul Aishat di Sheriff. Ayan, si Kuyang Sheriff Justiniano de la Cruz da Jr. Happy birthday din kay parang Alex Garcia dyan sa Leyte. At yung dati nating reporter na galing dito sa DZRH pero nasa kabilang istasyon na. Pero gusto magpabati pa rin dito sa DZRH. Talaga malakay. Si Christian Manyo, happy birthday. Mas gusto niyang batian dito, lakay. Oo, ayan. Kasi nationwide daw tayo. Ayan. At gusto niya sa #1 radio station. Ayun. Talaga lang, ha? At para po sa ating mga brethren, ipinapalampo na si Kuyang Jimmy Pakanan, dating ASEC ng DPWH, ay sinundo na po ni Lord at ang kanyang labi ay inuwi po sa kanilang probinsya doon po sa Leyte. Ayon kay Kuyang Ador Andrada, ang labi ni Kuyang Jaime o Jimmy Pakanan ay nasa kanilang tahanan ngayon sa Kaibaan, Tacloban City. At ang libing po ay kailan nga ba, ha? Ayan, ay sa May 31. Ayan, May 31, June pala ngayon, ha? Ayan. Ang libing po ay sa June 12. Ayan. Independence Day sa Huwebes. Ayan. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Jimmy Pakanan ng Intramuros Masonic Lodge. Samantala sa ating mga reports, resolution para ipa-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara at impeachment calendar hindi na matatalakay pa ayon kay Senator Coco Pimentel. Ang detalye mula kay Raymond Dadpaas mula sa Senado. Raymond, please come in. Mayor, wala ng oras upang talakayin pa ng Senado ang resolution ni Senator Robin Padilla para ipa-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ganon din ang resolution ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na naglatag ng 19 na araw na impeachment calendar. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III habang nasa 2 araw na lang ang natitira sa sesyon ng Senado. Paliwanag ni Pimentel na katuon ang kanilang atensyon ngayon sa pagpasa ng mga natitirang priority bills at pagganap ng resolution na nagbibigay commendation sa mga graduating senator at mga senador na hindi nanalo sa nakalipas na eleksyon. Pagbibigyan rin na makapag-valedictory speech ang mga graduating senators. Pinakauli sa agenda yung inaantabayan na privilege speech ni Senator Ronald Bato de la Rosa bago ang panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Ngunit dito sa pagsisimula ng sesyon ngayong hapon ay dapat mag-deliver na ng privilege speech si Senator de la Rosa. Ngunit ito ay hinarang ni Senate Minority Leader Coco Pimentel dahil ang gusto nila ni Senador Risa Ontiveros ay manumpa muna yung mga senador bilang mga senator judges sa impeachment proceedings bago pakinggan ang privilege speech ni Senador Bato de la Rosa.
Dahil dito ay agad sinuspend ni Senate President Chis Escudero ang sesyon upang mag-usap-usap ang dalawang panig sa pangunguna ngayon ni Senador Joel Villanueva. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH sa Pilipinas. Una, Mayor. Bukas tuloy na ang impeachment trial. Yun ay nasa timeline nila, Mayor, at tiniyak naman ni Senate President Escudero na ngayong gabi ay kapag nakapanumpa na yung mga senador bilang mga senator judges, bukas ay tuloy na yung impeachment proceedings para sa dito tatawagin yung defense at prosecution para ipresenta yung kanilang panig sa impeachment court. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa Malacanang. Performance review sa mga opisyal ng gobyerno nasa undersecretaries na ayon kay Pangulong BBM. I-detalye mo ang balitang yan, RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Isaiah Lakay, nagpapatuloy ang isinasagawang performance review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na nakatutok na sila ngayon sa mga undersecretary. Mas magiging mahigpitan niya ang kanilang pagsusuri, hindi lang sa top level o cabinet secretaries, kundi maging sa mga nasa ilalim nito. Ayon kay Pangulong Marcos, sa ganitong paraan ay inaasahan ang mas mataas na pressure sa mga opisyal para patunayan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto ng administrasyon. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi matatawag na cabinet revamp ang proseso dahil hindi ito one-time, big-time na balasahan, kundi mas madalas na itong gagawin. Lahat anya ng gabinete ay isinailalim sa isang uri ng probation para matiyak ang mataas na kalidad sa serbisyo publiko at maabot ng bawat ahensya at opisyal ang kanilang mga target. Narito si Pangulong Marcos. Titignan natin yung mga target ba natin, naabot ba natin on a quarterly basis, and we'll be much more rigorous in looking at the performance, not only at the top level but all the way, and that's why we'll see. I'm sure you will see more changes in the future. Thank you. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leth Narciso mula sa Malacanang. Samantala mula sa Palasyo, dumako naman tayo sa Kamara de Representantes. 200 peso legislated wage bill. Ilalaban ng Kamara sa pagsalang sa Bicameral Conference Committee. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 12, Milky Regunal Piscamena. Milky. Nakayateya paninindigan ng Kamara ang bersyon nito na 200 pesos legislated wage increase sa mga minimum wage earners sa buong bansa sa pagsalang ng panukala sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara, na i-transmit na sa Senado ang kopya ng bill at may naisumite ng mga pangalan para maging kinatawa ng Kamara sa BICAM. Sabi ni Abante, patuloy na maninindigan ng Kamara sa House version. Dalang 200 pesos ang mas makabubuti sa ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Nirerespeto rin anya ng Kamara ang magiging resulta ng debate sa BICAM kung anuman ang mapagkakasunduan sa aumento sa sahod ng ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Pinagtibay ng Kamara sa third and final reading ng House Bill 11376 ang wage hike for minimum wage workers na pinasa ng 172 congressmen at isa ang nag-abstain. Samantala Lakay, ongoing ang pagpupugay para sa makinatawan ng ika-19 ng Kongreso o ang graduation ceremony na mga nagtapos na ng kanilang termino. Sa datos ng Office of the Secretary General, kabuang 307 members ng House of Representatives, umaabot sa 53 congressmen ang graduate ngayong 19 Congress. Ako si Milky Regunal nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, babaeng utak umano ng peking departure stamp at escort service ng mga pasaherong papaalis sa NAIA arestado ng mga tauhan ng NBI. Idetalye mo ang balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche.
Inaresto ng NBI International Airport Investigation ang utak ng peking departure stamp at pag-i-escort umano ng mga pasahero na papaalis sa Ninoy Aquino International Airport. Pinusatan si Haya Diana Molina dahil sa paglabag sa Section 5E ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Sa press conference kanina, sinabi ni NBI NCR Director Attorney Ferdinand Labin, noong June 5, isang babaeng papaalis ng Kuala Lumpur ang naharang sa NAIA. Sa salaysay ng biktima si alias Mary, unang naharang si alias Glacel ng mga tauhan ng IPROBS at Bureau of Immigration na may fake stamp at boarding pass. Sinabi ni Mary sa kanya na dumaan siya sa immigration officer at sumailalim umano sa tamang proseso. Sa kalaunan, ibinunyag ni Mary na nakipag-ugnayan siya sa suspect na si Molina, isang Diana Fiuna na nakilala naman ng kanyang pamangkin na nasa Malaysia. Pinangakuan umano siya ni Molina na mapapadali at tutulungan ang kanyang pag-alis sa Pilipinas. Sabi pa ni Mary na i-escortan umano siya ni Molina para maiwasan ang mga pre-departure formalities ng BI dahil doon umano nito nagtatrabaho at mayroon umano itong connection sa BI. Dahil dito, nainganyo si Mary sa alok ni Molina kaya nagpadala umano ito ng 120,000 pesos sa pamamagitan ng GCash. Nabatid ng NBI na si Molina ay isang empleyado ng Data Trail Corporation, isang subcontractor ng NNIC na kasalukuyang nakasalaga sa NAIA Terminal 3. Ayon naman kay BI spokesperson Dana Sandoval, ito na ang utak sa sunod-sunod nilang naharang kamakailan na pasahero na may fake stamp ang pasaporte. Samantala, Ms. Thea ay nandito, nagtipon-tipon ngayon itong mga rallies mula sa iba't ibang grupo. At nakikita ko dito yung akbayan youth na pro-impeachment at giit sila na simulan na yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at nakapaligid din in place yung mga kapulisan ng Pasay City PNP at nagpapatupad ng seguridad dito sa entrance gate ng Senado. Arit sa 27, Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Noche Kakas. Babalikan natin alam pang detalye na ating mga balita. Pero batiin din natin na happy birthday si Attorney Rina Seco, Sister Thea. At happy birthday din kay Menardo Landicho Jr. at Angelito Labid. At advance happy birthday bukas para kay Rene Abinales. At Isaiah Kayla Nabablit. Ang daming mag-birthday lakay, walang nagpaparamdam. Wala pa. At congratulations kay Bossing, ang big boss ng Emperador Brandy, si Mr. Winston Ko. Dahil siya na ay hinirang bilang President and CEO ng Emperador Brandy. Yan. Papalitan niya ang billionaire type na si Andrew Tan na binitawan ang kanyang posisyon bilang President CEO. Nililipat kay Mr. Winston Ko at si Andrew Tan ay magiging chairman emeritus na ng Emperador Brandy. Emperador International. Oras sa Mistaya. Alas 4:53 ng hapon. Kita niya natin mabalita, kinumpirma ng Malacanang na mananatili sa kanyang pwesto si National Security Advisor Eduardo Anyo. Ayon kay Press Undersecretary Claire Castro, naniwala ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagpapatuloy pa rin ni Secretary Anyo ang mahusay na performance sa kanyang tungkulin, bagamat siya ay naging appointee noon ng dating Pangulong Digong Duterte bilang DILG Secretary. Nagsumite rin si Anyo ng courtesy resignation
Dahil sa mga issue ng kalusugan, simula pa noong pandemya pero kalaunan ay nagpasya na pagpapatuloy ang kanyang paglilingkod bilang National Security Advisor. Sumayo man si Secretary Anyo na manatili sa NSC hanggang kaya ng kanyang kalusugan. Narito si Yusek Claire Castro. Secretary Anyo has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. Samantala, hinira naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Korte Administrator Raul Villanueva bilang bagong Associate Justice ng Supreme Court. Kapalit naman ng nag-retire na si Associate Justice Mario Lopez. Samantala, sinuspinde na ang operasyon ng 15 unit ng Florida bus kasunod ng viral video ng karerahan ng 6 na bus sa Cagayan. Kasunod ito ng investigasyon ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Secretary Vince Dizon, papatawad ng 30-day suspension ang 15 bus na may biyaheng Santa Ana, Sampaloc sa Cagayan at Baguio, Apayao. Dahil dito kasamang papanagutin sa batas hindi lamang ang mga driver na sangkot sa karera kundi pati ang may-ari ng bus company. Samantala, nagbabala naman si Dizon sa mga motorista at sinabing seryoso ang DOTR sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko sa kalsada. Narito si Dizon. Kung sabihin nyo, nabibiro ang Pangulo at nabibiro ang DOTR nung sinabi natin na kailangan laging ligtas ang mga kababayan natin sa kalye at sino man na mag-violate ng ating mga regulasyon at magkompromiso sa safety ng ating mga kababayan. Kung inisip nyo na hindi seryoso ang Pangulo at hindi seryoso ang DOTR, magagaman nyo ngayon na nagkakamali. And mensahe din namin ito sa lahat ng mga PUB companies. Pag ginawa ninyo ito, mabigat ang magiging consequence itong ginagawa ninyo. Samantala, may kita 700 US Marines ang idineploy ng Trump administration sa Los Angeles, California habang hinintay ang karagdagang pang pagdating ng pwersa ng National Guards. Ito upang mabuwag ang mga kilos protesta na nagpapatuloy sa ika-4 na araw. Laban naman sa pinatindi at pinalawak pang immigration raids ng Immigration Custom Enforcement o ICE sa Southern California. Kinondena naman ni California Governor Gavin Newsom dahil wala manong kapangyarihan si President Trump na mag-deploy ng National Guards kahit saan mga estado nang walang pahintulot ang gobernador. Kaya naman nakahandang magay ng reklamo ang estado laban sa Trump administration dahil man sa paglabag sa statutory at constitutional restrictions. Samantala, isang Pinoy ang kasamang naaresto sa mass immigration raid sa magkakahiwalay na lugar sa Los Angeles, California. Ayon sa Philippine Consulate General sa LA, ang Pilipino ay hinuli sa kanyang bahay ng mga operatiba ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE agents. Sinabi ni Consul General Adelio Angelito Cruz na ang naturang kababayan ay nasintensyahan sa kasong pagnanakaw at panghahalay. Ipinahayag na opisyal na dahil sa naturang hatol, inaasahang ipadedeport ang nabanggit na Pinoy. Ang naturang pangyayari ay ipinaalam na ng konsulado sa kanyang pamilya. Samantala sa ating balitang showbiz. Lakay, Zainab Harake ibinahagi ang highlights ng kasal kay Bobby Ray Parks Jr. sa Tagaytay. Idetalye mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Miss
Mistea at Lakay, ibinahagi ng content creator na si Zainab Harake sa social media ang highlights ng kasal nila ng basketball player na si Bobby Ray Parks Jr. Sa Instagram, nag-post si Zainab ng reel na nagpapakita ng mga eksena mula sa kanilang intimate wedding na ginanap sa Tagaytay City noong June 1. Simple, ngunit makahulugan ang kanyang naging caption, #Zainab found her right one. Bukod sa video, nag-upload din siya ng ilang kuha mula sa kanilang kasal. May hiwalay din na 15-minute video na in-upload si Zainab sa kanyang YouTube channel kung saan mapapanood ang kanilang palitan ng wedding vows. Matatandaang na-engage na dalawa noong July 2024. May dalawang anak, si Zainab, si Bia, anak niya kay rapper Kostakli, at si Lucas na kanyang adopted son. Bumuhos naman ang pagbati na ipinadala ng fans, kaibigan at celebrities para sa bagong kasal. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzata. The road is long. At bago tayo magpaalam, batiin pa natin happy birthday si Kuyang Colonel Nanding Abubo. Kuyang Nanding, happy birthday. Alam ba tayong MP Light dyan? At para sa mga nag-aabang naman ng palitan ng dolyar, Nako, yan na. abay sabi ng ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, nagsara ang palitan sa halagang 55 pesos and 83 centavos per dollar. Aba, lumalakas ang humihina ang piso natin, Miss Teya, ha? 2 centavos ba, Lakay? Ayan, tama ka dahil kahapon ay 55 pesos and 81 centavos ang palitan. Tumaas ng 2 centavos. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Antabayanan, mga balansyadong balita, Henry Urata, Miss Kay, Karen Oyong. Kita may madelantado tumitirik na orasan, Mr. Lourdes de Vera. Alas 5:05.